Ang next na program natin inshallah ay pananalita ng ating mga kapatid na nakatanggap ng recognition certificate, alhamdulillah. Yun ay bilang hangad lang namin na meron tayong maiwan mga reminders sa isa't isa, no? Payuhan ninyo kami na halimbawa mga kapatid ninyo, magpayuhan tayo lahat. So unang-una na maririnig natin, sinong magbubuhat sa kanya? Wala, sign na talaga na hindi na makapag-asawa muli, no? Unang-unang maririnig natin, walang iba kundi si Ustaz Muhammad Sumaway. Malakas ang puso. Huwag ka magbalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haflal wida. Pamaalam. Magandang pakinggan dahil sa nangangahulugang ito ay pamamahinga. Pamamahinga sa malayong paglalakbay. Sabihin natin ganun. Pero, hindi ibig sabihin na, kasi nga, sa mga hindi sumasampalataya, lalo na yung salitang goodbye, ay may ibang kahulugan para sa akin. Pag hinabing ko siyang goodbye, parang hindi na kayo magkikita. Goodbye, for good. Hindi na kayo magkikita. Pero ang mga sumasampalataya, mga kapatid, maghiwa-hiwalay man sa mundo, sa oras ng kamatayan, maghiwa-hiwalay dito sa mundo, halimbawa sa pag-iwis ng lugar, darating at darating ang panahon, na tayo makikita-kita sa isang lugar. At alam na natin yan, inshallah. Amin. Pinapanalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi man ito ang ating huling pagkikita, ay makapag-iwan sana ang lahat sa atin dito sa IPC ng magandang alaala na kung saan ay makatutulong sa mga maiiwan na magsisimula o kaya ay ipagpapatuloy sa kanilang pag-aanyaya sa mga tao sa kabutihan ng Islam. Alam natin mga kapatid na ang Islam ay maraming kabutihan. Kung isa-isahin natin napakarami. Pero at least, ilan sa mga kabutihan sa bawat isa sa atin na makagawa nito na maiparating sa mga dapat na maparatingan ng aral, nawa ay makinabang silang lahat. Nawa ang ating mga may iwan ay maging gabay din ng iba sa ibang mga darating sa center na ito o sa IPC halimbawa, saan mga branch, at patuloy silang magabayan ng kanilang magiging mga guro o mga daya sa mga darating na panahon. Inshallah ay hindi ito ang ating huling pagkikita, inshallah. Dito man sa mundo o sa kabilang buhay, inshallah. So kung kaya isang tagbibili na yun nga, manatili tayong gumagawa ng kabutihan, manatili tayong magpakumbaba, manatili tayong magbigay ng magagandang salita sa mga tao bilang pag-anyaya sa kabutihan ng Islam at wala ng ibang gantimpala mga maliban sa magkamit tayo ng gantimpalang mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo makapasok sa walang hanggang buhay sa paraiso. So sa huli ay nais kong magpasalamat, wala man sila rito sa ngayon, sa lahat ng mga bumubuo ng Islam Presentation Committee, sa mga bagay na naitulong nila sa akin nang magsimula ako sa IPC since 1994. Ako ay isang volunteer. 96. Nag-start ako noong 1994 start kasi nga ay nag-volunteer ako. 1994, volunteer 1994 hanggang 1995. And then 1996 ay hinire ako ng isang
rais ng New Muslim Section, si Abu An-Nuaimi, at naging Musa ad-Daiya ako. And then, 4 na taon ako sa IPC, and then nalipat ako sa bahay ng 4 na taon, balik ng 1 taon sa main office, 1 taon sa Jahara, then 2006, dito ako nagpunta kinuha kami ni Ustad Abdul Hadi dito sa KPC Center. Kaming dalawa ng aking butihing may bahay. So, ang lahat ng mga ayon ay isang karanasan. Lahat ng mga karanasan naranasan natin o namin dito sa IPC ay isang malaking bagay upang makapagbigay sa amin ng lalong higit na kakayahan na kapag kami ay nasa Pilipinas na kung sakasakali man, alhamdulillah, ay may pagpatuloy namin ang ganitong gawain. Sapagkat yun na rin talaga simula pa ang aking hangarin nang ako ay mag-volunteer sa IPC. Sa katunayan, maikwento ko lang, yung pinaka-director ng IPC noon, si Sheikh Salah Al-Rashid, siya ang naging gabay ko o naggabay sa akin sa pamagitan sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magabayan ako sa Islam. 1993, Ramadan. Kalahati ng buwan ng Ramadan, napanood ko siya sa TV, nagsalita siya, nag-lecture siya ng comparative study at doon ko siya narinig at wala akong nagawa maliban sa tanggapin ng Islam. And then, sinabihan niya ako na bakit hindi ka pumasok as a salesman doon sa bookshop ng IPC. Sabi ko siya, sa ngayon kako, hindi ko kailangan ng pera. Kasi nga, binata pa ako noon eh. Wala pa kiniintindi. So, sa kasalukuyang panahon, sa panahon na yun, yung mga magulang ko, ang papadala ng pera sa kanila, ang aking kapatid na nandito nga, nagkasawa ng Kuwaiti. Sabi ko sa kanya, siya kako sa ngayon, hindi ko pa kailangan ng sweldo. Bakit teka? Gusto ko muna sa dawa. So, may siguro na nagustuhan niya, and then, nahirap ko ngayon. Gusto ko muna sa dawa. Mag-aaral muna ako sa dawa as a volunteer. And then nga, nagpatuloy ang ganun pamuhay ko sa Daiya. Ang unang misyon ko natatandaan ko ay si Sheikh Salah si Jasim Sharah, na noon ay hindi na siya Da'awiyah. Ang misyon ko noon, kauna-unang misyon ko ay mag-survey ako ng mga accommodation ng mga Pilipino dito sa Rigay. Ang Rigay noon ay puno ng mga accommodation ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya. Sa mga food chain, McDonald's, Masurdi, ganon, Kentucky, lahat nandiyan na. So, sinarvey ko siya. Gumawa ako ng plano, gumawa ako ng parang mapa kung saan nakalagay yung mga building, kung ilang tao, ilang oras, mga ganon. Lahat ng informasyon ginawa ko. Then, yun ang simula ng aking mission. Then, nagpatuloy hanggang sa, yun na nga, nag-aral ako ng Arabic language hanggang magtunan ng pagbasa ng Quran. And then, alhamdulillah, nagpatuloy sa ganong aking pamuhay at ang lahat ng mga karatang iyon ay inaasahan ko rin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay magamit ko sa aking pagpabalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan nga ay yung ating naipatayo na message sa Pilipinas. Hindi ako nagpatayo. Dumaan na sa akin yung maaaring doon ako mag-concentrate, insyaAllah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang at insyaAllah, nakapagbigay ako ng kaunting inspirasyon sa ating lahat at ang ating huling panawagan, ang lahat ng pagpupuri tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Totoo yan. Totoo na nag-aral ng Arabic talaga. Naalala ko nung nagbisita pa ako dito noon. Doon sa IPC mismo sa city, pagdating siya, Assalamualaikum! Sabi ko, nablap ako dito na ako. Ang galing-galing ito. Tinanong ko ba, balik Islam ba? Ang galing-galing. Pero ang hindi ko nakakalimutan talaga, tatlo yan kami, nakatayo kami doon. Ako, siya, saka si Sheikh Abdul Hadi, yung kuya ko. Tapos sabi niya, di ba, kasi pinakilala niya ako sa kanya. Di ba ustad yung mga estudyante sa Egypt, iba yung akida nila? Doon talaga hindi ko nakakalimutan na tumatak sa isip ko na parang may mali dito sa Kuwait. Parang may mali. Ano kayang kahulugan ng akida na tinutukoy nila? Yan na. Nung magano na ako sa IPC, lahat ng mga balik Islam, tinatanong ko, anong kahulugan ng akida? Hindi alam. Anong kahulugan? Kaya pala sabi ko, mali ang akida na sinasabi nila. Pati kahulugan ng akida,
Hindi ko alam kung natatandaan mo. Pero kasi basta sa akin, pagka medyo mga ganun ng mga pangyayari, hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko makakalimutan. Kay tanggapin mo hindi, pero 100% ako na ganun talaga. Sinabi mo siya, di ba mali yung akida nila, mga estudyante. Okay lang yun, alhamdulillah. At least may mga something na kailangan natin mabago. So alhamdulillah, dagdag ko pa dito, yung ilang araw, sinabi niya sa akin, sabi niya, matindi din si Sister Jihana, no? Sabi ng Sister Jihana, so bakit? Lagi na kung tinatawag, sabi niya, can you translate this? Allahu Akbar. So at least hindi mo masabi kay Sister Jihana, sinabi ko na lagi ka niyang tinatawag na brother Sumaway, can you translate this? So alhamdulillah, araw-araw nagta-translate siya. Baka mamaya hindi mo kayang sabihin ni Sister Jihana, harap-harapan na ito. Sinabi mo yan sa akin, ha? Pero alhamdulillah kasi, kasi po si Sulaiman, siya yung kabilang ka din doon sa grupo na yun. At si Brother Sumaway yung nagmamayari ng lugar ng Tagalog. So, kailangan kong i-translate. Tama. Biro lang naman. Natunayan. Hindi, biro lang. Si Sumaway, alam mo, pag wala siyang may translate, kung ano-anong ginagawa niya, translate niya. Talagang gustong-gusto niya mag-translate talaga. Kahit anong ita-translate niya. Ako nga, yung paglagay ko lang doon sa invitation natin na farewell party, pinuntahan na ako dito, sinitaw, sabi na, ano bang tinutukoy mo sa farewell party? Sabi ko, naiintindihan mo, sabi niyo, naiintindihan ko, sabi ko, i-correction mo, kaya papalitan mo. Wala naman siyang may correct sa akin. Sita lang ng sita, pero hindi niya may correct. So, Faisal, ano bang problema sa sinabi ni Sumaway sa farewell party? Sabi niya, sa tingin ko, Ustad, baka yung party. Alisin na natin yung party. Ano ba? Ang problema niya, sinisita niya ako, pero hindi niya sasabihin sa akin, ano ba yung maganda? Gusto ko yung, para maayos kasi, yung pagdating sa mga salita, sa kanya talaga yung mga loga. Mga patalastas lang ito, ha? Kasi para makondisyon si Brother Abdullah. Kasi kahapon pa nag-practice. Nagsarado na doon sa pinto, nag-practice. Alhamdulillah. So, para may oras pa si Abdullah, inshallah, pakinggan natin si Brother Ahmad Yusuf. Mashallah, si Ahmad Yusuf ay dito ako natuto sa kanya sa comparative religion. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. At hindi ko akalain nandito ako ngayon at nakatayo at magpaalam. Okay, dahil kung tutusin, hindi sana ako attend dahil nahiya ako dahil ako ay nag-resign. Para ako ay sa lahat ng program nito, sabi mula nung ako nag-resign, hindi na talaga ako masyadong active kasi nga nag-resign nga, di ba? Parang sabi na ayaw mo na sa IPC. So, alhamdulillah, mabuti at nakatanggap ako ng message ni Ustad at sabi niya sa Mujahid program. So, ibig sabihin, nandito na ang invitation. So, nandito ako ngayon. Alhamdulillah, kung tutuusin, oo nga, ma-feel mo rin pala talaga medyo iba ang feelings mo pag nandito ka na. At alhamdulillah, nandito pa rin tayo sa the same building. The same floor. Oo nga, no? At okay. Unang-una, pasasalamatan natin ang Allah at kahit pa paano ay nandito tayo. Marami tayong mga kasama nauna na sa atin. At tayo ay buhay hanggang ngayon. Naalala ko nung nung lumipat ako from sa aking tirahan at pupunta kami sa ating sa Kaitan accommodation ng IPC, ang nagatid sa akin ay yung ating driver at nagulat sila dahil yung van ng IPC ay punong-puno na aking mga gamit. At sabi ang hindi ko makalimutan, sabi ni Ustad Abdul Hadi na inshallah ikaw ay tatanda dito sa Dawa. Pero sabi ko, hindi yata ako tatanda dito sa kasi medyo, hindi ko pa alam. Okay. Alhamdulillah, si Ustad Sumaway sabihin natin, produkto ako ni Ustad Sumaway. Okay? Kasi kung tutusin mga brothers and sisters, itong pagiging daiya natin ay
maaaring sabihin na lang natin na meron talaga sa part na yan sa kadar natin. Ang hindi ko makalimutan na unang nagkita kami ni Ustad Sumaway, tanong niya, nag-apply ka ba talagang trabaho sa Kuwait, bro? Tapos sabi niya, bakit Ustad? Sabi niya, baka meron kang ibang mission papunta sa Kuwait. Yun ang hindi ko makalimutan kasi sabi ko, oo nga ano, kasi hindi rin talaga ako nag-apply ng trabaho at bigla na lang ako nagkaroon ng visa papunta sa Kuwait. Oo. At kung tutusin, iba ang trabaho ko sa Maynila at medyo malaki ang kita ko doon. Pagdating ko rito sa Kuwait, ang baba ng sahod, 72 pesos pa ang 1 dinar nung araw. Dumating ako rito 72 pesos. Ngayon 180 plus na. Okay. So nagsimula ako dito sa Kuwait, Jamia Al Ghurain. Dumating ako rito na siguro alam niyo na wala na akong relihiyon pagdating dito, di ba? Kasi ang dami ko nang dinaang relihiyon. Nainis na ako sa dami ng relihiyon na nililipatan ko. At ako'y sabi ko, sige, ako nakapag-abroad. Pero itong mga Indiano naman sa na mga kasama ko sa Jamia, kasi mahilig ako magbasa, nagbibigay sa akin ng mga pamphlets. Ikwento ko lang sa inyo para at least kahit paano makakuha kayo ng idea bakit nagiging daiya ang mga tao sa... Okay. So ngayon, doon nagsimula yung dati wala na sana akong pakialam sa relihiyon. At doon, babalik at babalik pa rin talaga kung ano yung kinahiligan mo na. Hindi mo na maiwasan yan. Kaya, napansin din natin na kahit saan tayo uupo, hindi ka na lang basta uupo na lang doon at mag-ingay, maging tahimik. Maya-maya ay talaga nakipagkwentuhan ka na at talaga mauwi sa dawa ang kwentuhan natin. Yun ay nagiging passion. Yan tinatawag natin na passion talaga. Kung ang passion mo talaga ay ang dawa, walang formality or formal man yan na pamamaraan, talagang maipasok mo ang ginagawa, mga gawain natin. Bakit? Dahil isa sa pinakamahirap sasarilihin, yung meron kang isang alam at alam mong yung ang kaalaman na yan ay hindi dumating sa atin ng bigla na lang at ang kaalaman na yan napaka-importante na kailangan mong sabihin sa iba. Mahilig tayo makipagkwentuhan, lalo na ngayon at medyo moderno na ang mundo, ang dami ng advanced na technology. Pero hanggang sa ang passion mo ay, lalo na at yung tinatawag nating, alam mo na ang gawain natin ay fisabilillah, alang-alang sa Allah, alam mo na lahat ng ginagawa mo ay ikakatuwa niya at yan ay merong reward. So hindi na talaga yan, basta-basta lang maalis sa ating sarili. Kaya, yun ang napansin ko noong nagsimula na silang magkwento sa akin tungkol sa Islam, magbigay ng mga, sabi ko, pagod na sana ako dyan. Palipat-lipat na ako ng relihiyon at ayoko na ng religion. Pero, so, ang nangyari, dinala nila ako sa IPC ng mga doon, mga kasamahan ko sa Jamia. Hindi mga Indiano. Dinala nila ako sa IPC sa Kuwait City kasi akala nila sabi niya, walang ibang makapagsagot sa iyo kundi itong mga IPC, taga-IPC. Okay, naalala ko pang IPC noon, pag pumasok ka, tanggalin mo yung sapatos mo, di ba? That was 1988 siguro. Ito 87. Ganun. 98. Sorry. 1998. At una ko nakita si Sumaway, si Ustad Sumaway, kasi ang style ng IPC noon ay may kanya-kanyang kwarto. So mula noon, nag-usap kami ni Ustads. Siguro hindi ko alam kung anong naikwento ko sa kanya, anong nasabi ko sa kanya. At yun ang hindi ko makalimutan sa kanya na, bro, ikaw ba ay pumunta sa Kuwait para magtrabaho or baka meron kang ibang misyon? Sabi ko, hindi ko alam kung anong ibang misyon dito. Tapos binagyan niya ako ng card.
Pagkatapos, hindi na kami magkita ulit. Pero dahil doon sa nasabi niya na baka meron kayong mission, so, oo nga, ano kayong mission ko? No? So pag-aralan ko ang Islam. Pero sa tagal ng pag-aaral ko sa Islam, kasi 1998, 99, 2000, 2001, 2002 pa ako yumakap sa Islam. At medyo sinabihan pa ako na ako ay spy. Sabi niya, spy siguro yan, Ustad, kasi para bang tagal talagang yumakap sa Islam. Sabi ko, ay hindi ako basta-basta sa inyo. Okay, kasi pagod na ako sa mga reliyon. So, alhamdulillah, in short, ay nagiging Muslim ako noong 2002. At si Ustad Sumaway din ang nagpasyahada sa akin. Kasi, at yun ay puro timing kasi si Ustad ay nasa ibang lugar na. Tapos bigla na lang, okay? So, noong nangyari yun, napansin siguro nila na medyo mahilig talaga ako sa pakikipagdebate mga kapatid. Kasi ayoko na nga ng reliyon dahil medyo pilosopo ako pagdating sa ganyan. So, alhamdulillah, from 2002, June, pina-umra nila ako pagka-August. At medyo mas di mo na nagbabago ang pananaw ko sa Islam kasi nakarating na ako doon. Ibang-iba kapag ang pinag-usapan natin ay nandoon ka na. Okay? So, 2002, nag-umra ako. Pagka January, nag-Hajj na kami. Alhamdulillah. So, Haji Ahmad. Okay. Okay. So, hanggang sa 2004, pagkatapos ako nakagraduate ng mga courses ng IPC, kinausap na ako ni Ustaz Khalid Mero. Nasabi niya, bro, pwedeng kausapin ka namin. At dinala ako sa kabilang department. Kasi ang department ng New Muslim ay iba. Ang department doon, ang Balik Islam ay, non-Muslim ay iba. At ang department ng mga New Muslim ay doon sa kabila rin. At doon nakita na si Ustaz Abdul Hadi. Okay. At yun na, sinabi niya na gusto mong mag-volunteer muna. So yun, nag-start ako nag-volunteer ng IPC. At hanggang sa talagang sabi na, dito ka na magtrabaho. Sabi ko, Ustaz, mahirap kasi maliit lang ang sahod sa IPC. Okay, compare ko doon sa nilipatan ko. At that time, nasa electronics na ako nagtrabaho sa Electronics. Ang may-ari ay German company. Pero dahil sa, talaga napansin ko rin ako nga, mauuwi pa rin talaga sa kung ano yung hilig ko na, mahilig talaga akong, pag hindi na magdawati, mag-preach. Mahilig akong, preacher talaga ako kasi nga, dati akong preacher, mga brothers and sisters, okay? Maaaring alam niyo na yan. Nung lumabas ako sa seminaryo, kasi hindi ako pwede hindi ako tumagal doon. So, naging Jehovah's Witness kami, preacher kami ng Jehovah's Witness. So, doon ako natutong mag-preach. Hanggang sa, kung ano-ano na lang, kung anong mapasukan kong reliyon, magiging preacher talaga ako. So, kaya siguro, para bang, sige na, naging preacher talaga ako. Nagsimula na ako rito sa 2004, September din yon. So, kaya September 2004 ako official na nagiging okay. So next month ay September din so official din akong pumasok ng IPC ng September at ako'y okay na. Okay. So alhamdulillah. So yun hanggang sa nakalipat kami rito. 2004, 2005, 2006 lumipat kami rito. Okay? Yun ay May 15. May 15, bigla na lang kaming pinaalis doon. At pagdating ko rito, hindi na ako pinauwi sa accommodation. Kasi kailangan ko na magstay rito dahil walang tao. Ito yung una kong nagiging bahay sa Farmania. Yung room na yan, diyan ako natulog hanggang sa
nagalit na si Ustad sa akin na, yung mga gamit mo rito sa city, kunin mo na. Paano ako makaalis? Ako lang isa rito. Hanggang nung dumating na si Ustad Sumaway, nandun na si Noor. So yun na yung time na pwede na akong umalis. Matagal din akong dito nakatira sa lugar na ito. Kaya medyo masakit sa ano. How many years? 21 years? 21 years. Okay? At sa IPC ay ano. So, maraming pagtitiis na dinanasan ko sa IPC, which is normal lang din. Okay? 11 years din akong nagtiis dyan sa magazine natin. At ang malaking bagay ang naituro sa akin ng IPC, mga brothers and sisters. Malaking pasalamat ko rin na kahit papaano ay sa tulong ng mga ustads natin, si Ustads Abdul Hadi, si Ustads Mujahid, si Ustads Sumaway, sino pa, lahat ng mga ustads natin. Si Ustads, kasi huli nang dumating si Ustads, nasa ano na. Okay? Si Ustads Muslimin. Okay? Kasi aaminin ko sa inyo, hindi ako graduate ng tulad sa kanila. Okay? Mas maganda pa nga si Ustad Sumaway at marunong bumasa at mag-translate ng Arabic. Ako hanggang ngayon hindi pa marunong mag-Arabic. Okay? So, yun lang. Alhamdulillah, kung tayo ay magkanya-kanya na at maghihiwalay na, so, yun na nga ang sabi nila na wala talagang forever. Mga sisters, may mga sisters na bagong dumating. Oo. Okay, so, hindi ko napahabain kasi si Uzi baka mawala yun kasi mahaba na talaga yun. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At kahit paano lahat kayo ay nagbigay sa akin ng maraming mga experiences. At maraming nagpapautang sa akin. So, alhamdulillah. Yun lang, hindi ako nagiging ganito kung hindi dahil sa IPC siguro. Kung siguro ako'y tumanda lang sa Korean, tumanda lang sa electronics, hindi ko masubukan yung mga nasubukan ko dahil ako ay nagiging empleyado ng IPC. Oo. Kung tutuusin kung bakit hindi nyo na ako makita sa Facebook, dahil kung titingnan nyo yung lahat ng mga posts natin, lahat ng mga programs natin na nakatag ako, ang tingin nila sa akin sa Bohol ay isa na talagang napakagaling na, kumbaga, pwede na ako mag-congressman pag-uwi sa amin. Kasi nga, kung makikita nila yung mga damit natin nakadusdas siya, di ba? Nagsasalita. Kahit nga lang yung nag-ano tayo, nag-ano ng lucky names. O, di ba? Di ba nagbabasa lang ako ng pangalan noon? Akala lang ako ay ano tawag noon? Oo, nagbigay na ng napakalaking mashallah, laki ng audience yun, nagsasalita siya doon. Sabi niya, akala nila ako'y pastor na basa, gano'n. So, hindi lang yun. Yung nasanay ako sa pakikipagsalamuhan ng mga tao, dito ko natutunan, lalo na sa IPC, yung comparative study, actually, ang comparative study ay iba yung nasa Christian pa ako. Noong from Christian to Islam, doon ko natutunan ang comparative study sa tulong natin mga ustads na, okay, marami ka ring tiklik na makukuha dito. So, in short, maraming salamat sa inyong lahat dahil sa ating pagkakaisa dito sa lugar na ito. Siguro hindi rin ako ganito, no? Isa sa mga bagay na natutunan ko dito sa pagiging daya, yung araw-araw, kasi kung magsalita ka tungkol sa kadar, magsalita ka na, kailangan mong ganito, mag-sabber ka kasi yan ay kadar. Kahit pa siguro hindi ka naniwala sa kadar, kung araw-araw mo nang sinasabi yan sa iba, mag-sabber ka, ay para bang ako na rin mismo ang, para bang binabato palagi sa akin ang gano'n. So, alam ko marami akong shortcomings, mga pagkukulang, at ang dami ko rin nagawang hindi maganda, pero doon lang din. I mean,
Huwag na sabihin na. Hindi, I mean, kasi nga medyo, sabi nila, matara yan. Yeah, I mean, nagsasalita ako kapag hindi ko magustuhan. So, and later, magsisisi ako, sana hindi ko na sinabi yun. Pero, in the end, parang natututo ako kung sarili na, okay, doon ko naunawaan kung bakit ganito, yung bakit yung sinabi ni Ustaz na bakit may iba't ibang akida. Tapos, yun pala ay, okay, yun naman palang lahat ng mga yan ay kailangan lang ng mga paliwanag. Okay? Yung bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ugali. At naalala nyo pa yung marami tayong volunteers noon? At yung mga volunteers natin ay nagsuntukan na, di ba? At sabi nila, o ano, nakilala mo na ako ngayon. Sabi ko, tama nga itong ating logo na tayo ay magkakilala. Magkakilanlan, okay. So, ganun din mga brothers and sisters, okay? Oo nga. So, talagang, kahit sarili ko mismo ay nakikilala ko na oo nga, dahil sa ating center. Okay? Na kahit papano ay nagiging informal man yung nagiging trainings. Yung bang, para akong nag-aaral ng informal, pero napakalaking kaalaman ang naidulot sa akin bilang isang empleyado dito sa KPCC, IPC. At pasasalamatan ko lalo na ang ating mga ustads yan na in one way or another, yung mga kaalaman natin dito ay yung sharing ng kaalaman. Okay? Doon kaya nakuha noong ako ay nagiging editor ng magazine dahil lahat ng mga kaalaman ninyo ay parang dumating sa akin at ako ang nag-i-edit at gano'n. So, yan ay isang napakalaking bagay na hindi ko dala ko yan hanggang sa libingan. Okay? Natutunan ko rito yung paano magiging yung down to earth. Magpapakumbaba kasi medyo iba rin ako kung magsalita anong araw at natutunan ko na nga para minsan ang buhay ay mataas ka, minsan nasa gitna, minsan nasa baba ka na naman. Tapos ganito, okay? So, yan ay nagiging drama na tuloy. Para bang nagiging kumbaga parang PBB na yung buhay natin dito sa parang Pinoy Big Brothers, no? Yung naging buhay natin sa dito sa KPCC. Okay? Minsan maiinis ka, minsan magagalit ka, tapos ma-realize mo na kahit naman pala ako ay may ugali din ganun. Okay? Minsan iinis ako naman tapos nasa akin din pala yung ugali na yun. Okay? At nahihiya ako dahil kung sabihin ko man ganito tapos ganun din pala ako. Okay? So, maraming salamat at patawad sa lahat ng mga nasabi ko at lahat ng mga nagawa ko. Subhanallah, kung nasabi nga ni Ustaz na iba't ibang akida natin, okay? Doon ko rin yan, dito ko rin yan natutunan sa IPC. Na nakikita ko na mga ustads natin ay meron tayong ustad sa Azhar, ustads galing sa Madina, meron akong na-meet na mga ustads. Ang daming ustads na na-meet ko rito. At kung ano man ang hindi ko naintindihan noon, alam nila, talagang, sabi ko, Ustaz, halika muna sandali. Pwede bang ilinaw mo itong ganito? Kasi ang daming mga pagdidebate sa, di ba, lalo na sa Facebook, linawin mo nga ito, ganon. So, alhamdulillah, dahil sa kanila ay naging maayos sa akin. Dahil kung hindi lang nalinaw yun, hindi ko lang alam. Subhanallah, hindi naman siguro ako magtayo ng ibang sekta. So, okay, joke na yun. So, hanggang dito na lang. At inshallah, magkikita pa rin tayo. Bro, sa totoo lang, parang hanggat nandito ako at nakikita ko sila, parang ayaw ko tuloy umalis. Talagang pagbigyan nila ako kasi aalis na ako next week. Tinapon nyo kasi ako sa malayo, kaya medyo na. Okay. So, okay lang. Maraming salamat. Dito na ako titigil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tatlong bisis na, no? Tatlong bisis na nagpaalam, oh. Mashallah. Pero napakaganda. Pagdating sa kay Ahmad Yusuf, conforme talaga ako sa kanya pag magsalita. Kasi pag nagsalita yan siya, lalo na kung masubukan nyo na face-to-face kayo, dalaw kayo, mapapaniwala ka niya talaga. Kahit anong gusto niya sabihin na kailangan mo paniwalaan, mapapaniwala ka niya talaga. Napakaganda. Nakita natin yung journey niya sa Islam, sa religion. Yun yung kinuwento lang sa atin ay pagdating yun sa religion wala pa doon yung love story niya. Wala pa doon yung politics. Ako, tansya ko lang tansya ko na hindi magtagal sa Pilipinas magiging politician si Ahmad Yusuf. Tansya ko lang yun, calculation ko lang. O kasi sa matagal na pag-usap namin dati pa noon, malawak. Marami akong nakita sa kanya na talagang kaalaman sa pagdating sa politics. Mashallah. So nakarinig na tayo ngayon ng tungkol sa journey sa Islam. Pero hindi pa tayo nakarinig ng love story ngayon. Inshallah, maririnig na natin ang pinaghandaan ni Brother Abdullah. Nandito yung pakamamahal niya pagkakataon nito, talagang yung pakamamahal nandito inshallah. Kahapon pa praktisado na ito si Brother Abdullah. So sa palagay ko ngayon ay no comment na ngayon talaga So inshallah pakikinggan natin si Brother Abdullah. Abdullah Tabing inshallah. Walang practice Kaya siguro nag-obat yung mic. Kaya pala hindi ako nag-practice. Kaya nga ako nagkaroon ng listahan. No? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutra, no? Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mabubuting bagay na ipinahintulot niya sa nangyari sa araw na ito, gaya ng muli nating pagkikita at pagkakasama-sama. Maaaring marami pang panahon na tayo ay magkasama-sama, inshallah, o maaari namang ito na ang huling araw ng ating pagkasama at pagkikita-kita. Pinaghanda ko sana yung English dahil akala ko yung ating mga mudira hindi dito pa, no? Kaya ako nagpa-practice dahil English Pero pagpasensya na English ko sabot lang na aking makakaya. Hindi ko na kayang Tagalog Okay, before inshallah na makarating doon sa ating mga mudira, no? Before anything else, I would like to thanks to our Director of Dawah Islamic Dawah Affairs, Sheikh Khalid Asaba, si Abu Anas, and I would like to thanks to also to our beloved General Manager of Islam Presentation Committee, Dr. Ammar Kandari. And last but not the least, I would like to thanks to the President of Kuwait Philippine Cultural Center, Sheikh Mujahid Gumander, who did his best in giving his all efforts to organize to do this farewell party. Farewell party is a recognition to all our sacrifice and dedication to our job or duty in Islam Presentation Committee. To say thank you in Islam Presentation Committee is not enough. It is a pleasure and an honor to give us an opportunity to work in this organization in a long term. Being a da'iyah is one of duty of the best for the Muslim, for the believers. Being a da'iyah or da'iyah is a duty to inviting non-Muslim in Islam, which is the best duty
the best deeds or pinakamabuting gawain na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bilang pagiging daya o dayat ay ito ay isang gawain ng lahat ng mga propeta. At ang pasasalamat ay hindi sapat dahil tayo ay binigyan ng opportunity, binigyan tayo ng IPC ng mapagtrabaho sa gawain ng mga propeta. Alhamdulillah. At kaya sabi ko ay hindi ko makakalimutan na ako ay napabilang sa mga nakapasok dito sa IPC para magpalaganap ng Islam. Subhanallah. Wala sa bokabularyo ko na ako ay magiging isang daiya dahil ako ay nagtatrabaho dati sa... dinagdagan ko na rin yung kwento nila kasi nagkwento rin sila, no? So hindi sana kasama sa pero wala ako sa bokabularyo ko na ako ay magiging isang daiya or musaadaya. Ako ay concentrate na sa aking pagtatrabaho bilang isang cashier diyan sa Jamia. At bilang cashier o ay hindi lang yata cashier ang trabaho ko diyan. Diyan ako ay nagiging tigalinis, janitor, nagiging salesman, nagiging tiga-receive ng mga lahat ng mga dumarating sa akin. So, gaya ng sinabi ni Ustad na workaholic, ay yun na rin yata ang ko dating gawain ko na gano'n, na lahat ay alas pinapasok. So, yun ay minsan ay dumating, ibig sabihin, ang kapalaran talaga ay hindi natin alam, wala nakakaalam kung ano man ang nagiging kapalaran natin. Kaya nang minsang inimbitahan ako ng kanyang kuya na si Sheikh Abdul Hadi, sabi niya, gusto mong magtrabaho dito sa IPC o sa KPC Center bilang musaadaya. Sabi ko, ayaw ko pa nung una eh. Sabi ko, parang hindi ko kayang kasi as in, natatandaan ko pa nung in-apply na niya ako dito at nasabi niya kay Abu Anas, sabi ni Abu Anas, pwede bang maging daya yan si Abdullah? Kasi parang mahiyain eh, hindi marunong magsalita. Yung parang walang kibo or ganon. Sabi niya, ganon lang yung si Abdullah. So inshallah, nung ako naman ay dahil siguro sa pag-aano niya sa akin, pagpupursige na pagpupost na gustong maging daya, ganyan o musa daya, ay yun, pinahintulot ng Allah na matanggap ko at doon na pumasok yung sa puso ko na talagang ito yung pinakamabuting gawain. So from ang sweldo ko siguro sa Jamia ako ay umaabot ng I think ang ko doon ay 150 lang ang aking basic, pero plus overtime, plus ganyan, umaabot ng 250, 300 ganyan. So nung ako ay pumasok sa IPC, nung in-interview na ako hindi ko matandaan ko yung pinakamataas kasi hindi pa si Ammar Kandari ang yung isa pa si na rin matandaan. Pero yung alam ko yung kakilala ni Sumaway na nilapitan niyang Sino yan? O sige, para sabi natin. Tapos sabi niya, sigurado ka bang gusto mo magtrabaho sa IPC? Sabi niya, magkano ba ang sweldo mo sa Jamia? Sabi ko, 250. 250, iwanan mo. Sabi niya, andito, ang magiging sweldo mo ay 120. Sabi ko, hindi naman ako sa sweldo tumitingin dahil gusto ko yung trabaho. So, yung kasama kong Indiana, pinabasa ng Al-Fatiha, baka Suratul Baqarah pa, or whatever. Pero sa akin sabi niya, sige, tanggap ka na, pag-umpisa ka na. So, yun lang natandaan ko Yun lang tinanong niya sa akin at nakita niya siguro na sa puso ko na gusto ko talagang magtrabaho as in musaadaya. Yan. So, yan. Kaya nga sabi ko ay hindi sapat ang pasasalamat sa IPC, kundi isang napakalaking ano tawag yan?
yung karangalan na makapasok dito sa IPC bilang isang musa'ad daya or daya. Dahil ang gawain natin dito bilang ay yung pagpapalaganap ng Islam, gawain ng mga propeta, at napakalaking karangalan para sa ating lahat yan. So yun yung pinakamabuti, at sabi ko, ito yung pinakamalaking biyaya na natanggap ko na hindi matutumbasan ng pera o anumang posisyon o anumang kayamanan dito sa mundo. Dahil isang pinakamagandang gawain. Kaya nga, sabi ko, habang ako ay nabubuhay, at kahit saan ako naruroon, ay hindi ko makakalimutan ang IPC. Kung ano ang naging buhay ko dito, na kahit sa sinasabi kong kanina, naging emotional ako kasi dahil para bang kasi nasa puso na natin yung pagdadaawat yung gawain lahat dito ay bigla na lang napuputol. Pero hindi pala yon. Kaya sabi natin yung farewell party, hindi ibig sabihin ay na natapos na ang journey mo sa pagdadaawa. Kundi ito ay naputol lang o natapos lang yung trabaho mo as dito sa pero ang pagdadaawa ay patuloy yan habang ikaw ay nabubuhay ay dumadaloy sa iyong dugo ang pagdadaawa. Kahit saan ka man naroon, adudoon pa rin yan. So, kumisa nga, si Missy sabi niya, wala ka na sa IPC. Sabi ko, hindi naman doon napuputol eh. Hindi naman natapos doon ang trabaho. Tinanong ko namin siya, nagkakabiro kay Mrs. Kasi sabi niya, bakit? Sabi ko, ang pagdadaawa ay nasa na yan. Nasa puso na yan. Kaya hindi yan mawawala kahit nawala ka na sa IPC, kahit bumalik ako man sa Jamia, o kahit saan man tayo ng sulok ng mundo. Inshallah, sana sa ating lahat ay ganun ang maging natin na huwag tayong titigil sa pagdadaawa. Dahil ito ay isa sa pinakamabuting gawain. Isa sa karangalan dahil ito ay gawain ng mga propeta. At hindi ko na nasundan yung aking ginawa kasi iba na So humaba na rin So isa pa sa mga pasasalamat ko ay yung ibig sabihin na dito sa IPC, yung alam ba natin yung kumisa siguro halos lahat sa atin ay nakakaalam ng dua ng Propeta Muhammad after ng Salatul Fajr, yung Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. So karunungan na kapag-kinabang nandito yan sa IPC. So isang pasasalamat na tayo dito ay pumasok sa IPC at na dito makuha yung kaalaman na may kapakinabangan sa ating reliyon at sa ating buhay na magagamit natin sa ating buhay at may share natin sa ating mga kasamahan, sa ating pamilya, inshallah. Rizqan tayyiban, ibig sabihin mga kabuhayan na halal, kita, nandito yan sa IPC. Kaya napakalaking biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay makapasok dito sa KPCC or IPC. At yung mga gawaing katanggap-tanggap doon sa Allah. Gaya ng pagtataawa natin, pag-aaral natin, pagtuturo natin, yan ang mga inshallah ay katanggap-tanggap na gawain doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sabi ko ay ang pagpasasalamat sa IPC ay hindi sapat dahil napakalaking biyaya. 1 taon, 2 taon, 5 taon, 20 years or more than 20 years pa na inshallah ay nakamit natin yung mga biyaya na yan na mula dito sa KPCC or IPC. Inshallah. Farewell party, Ang kaganapang ito ay hindi nangangahulugan. Nilalagyan ko lang kasi para na natapos na ang ating pagiging daya o naputol na o natapos na ang ating trabaho sa IPC. Ito ay yung sinabi ko na kagaya ng kanina na naputol lang yung ating trabaho dito sa IPC. Pero
sana ay patuloy na manalaytay sa ating dugo, patuloy na wag mawawala yung isyala na gano'n na hindi magbabago tayo na sa puso natin ay nadudulo rin ang pagdadaawa. Inshallah. No? Lastly, panghuli, habang tayo magkakasama ay sasamantalahin ko na ang pagkakataon, una ay pagpapasalamat ako sa lahat ng ustad at mga ustadya sa aming mga lahat ng kaalaman na natutuhan namin dito, lahat ng experience sa pagdadaawa. At gaya nga nung nasabi ko nung una na hindi ko akalain na ako'y magiging isang daiya. Dahil nung ako ay pumunta dito sa Kuwait, bago pa pumunta ay kasi ang iniisip ko magpayaman. Ang iniisip ko magpayaman. Sabi ko sana pagpunta ko sa Kuwait maging mayaman ako kasi pag abroad kasi nakikita ko yung gaya nung una kong yung queuing ko na naunang pumunta dito sa Saudi, hindi dito sa Kuwait. Pag nakakita ko ng mga dala-dala yung chocolate, mga pabanguan, ganyan, na kahit hindi mo lang kami naaalok ay parang naiinggit ako. Kaya nung sabi ko, pagpunta ko ng abroad, magpapakayaman ako. Pero nabago lahat yun. Kasi ang tunay palang kasiyahan ay hindi lang sa yaman. Kundi ang tunay na kasiyahan, ang tunay na yaman ay yung pagiging Islam natin. Na tayo ay nakapasok sa relihiyong Islam. Gaya ng sinabi ng Allah na inna dina andala Islam. Katotohanan walang ibang relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kundi ang relihiyong Islam. So, yun. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ako'y lubos na natutuwa at nakita-kita muli tayo dito. At huwag yun na akong kontrahin. Moment ko ngayon Yung ngayon nakita kayo na hindi ko mapigilan yung emotion ko at ako naiyak ako. Kasi para bang hindi ko maiwanan talaga ang KPCC. Wala talagang Kaya kahit anong hirap, ibig sabihin, yung hindi ko gawain, ginagawa ko dito dahil bilang pagmamahal ko sa KPCC. Sabi nga nung ustad, ano ba ang natutuhan? Ano ba nakuha mo sa paglilinis mo, sa pagbubuhat mo, sa pag-aano mo? Wala kang naiwan, wala kang natutuhan. Di ba? Pero alhamdulillah, nung makilala ko si ustad, nung makasama ko siya, ay doon na nabuo yung, ibig sabihin, parang nakumpleto na yung na dito na nagkaroon ako ng pangarap na, yun yung pangarap na matuto. At una, for the first time of my life, na nakakabasa man ako ng Arabic or sa Quran, hindi masyado. Pero dito ko natutuwa sa kanya yung pagbabasa, kung tamang pagbabasa ng Quran, yung tamang tajwid. So, alhamdulillah, jazakallahu khairan ustad. Okay. At ito na yung pinakahuli kong sasabihin. Parang mahaba na ito sinasabi ko. Magkasalita pa kayo. So, kung ano man yung aking nagawang pagkakamali, kung ano man yung aking, minsan siguro ay nakapagsasalita ako rin ng hindi maganda, na ikinasasama ng yung loob ay inihingi ko ng tawad. Kung mayroon akong nagawang kasalanan at hindi nyo nagustuhan yung mga bagay na mayroon kayo hindi nagustuhan sa akin, ay patawarin nyo ako. At inshallah, tayo, hindi lang mula dito sa KPCC nila sa Kuwait, inshallah ay magkita-kita tayo doon sa kabilang buhay at inshallah ay papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Jannatul Firdaus, sa pinakamataas na antas. Inshallah. Naghihintay yung pagkain, kaya puputulin ko na yung So maraming salamat mga sister at mga brother at mga ustad, mga jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. So, wala pa rin yung love story, no? Nabanggit ni Brother Abdullah yung tungkol sa programa natin ito.
para malaman lang natin, isa sa malaking dahilan din na pagkaroon tayo ng programa ay kay Ustaza Halima. Na-message din niya ako na kung maaari magkaroon tayo ng programa na bilang hafl wida sa mga kapatid. Sinabi ko rin sa kanya na ilang araw na medyo naisip ko rin yan pero nagalangan din ako kasi parang iba yung kwan eh. Iba yung dating niya, iba yung pakahulugan. Hanggat sa kinausap ko yung ibang mga kapatid natin, sabi nila maganda rin. Wala akong nanon na kwan. Tinawagan ko rin yung ate ko nandyan dyan, no? Lagi niya ako binabara. Pagka marinig niya na mag-asawa ko, talagang automatic na babarahin na niya ako. Nung katatapos ko lang galing sa ICHIP, yung pag-uwi ko sa Pilipinas, tinawag niya ako. Ano ba yun? Sabi niya, tigilan mo na yung panliligaw sa mga babae. Ustad ka na. Ustad ka na, sabi niya. Kaya, every time na medyo lagi ko siyang naalala. Basta pagdating patungkol sa babae, lagi ko talaga siya naalala. Talagang tigilan. Wala naman akong ginagawa, tahimik lang ako doon. Siguro naalala niya yung hindi pa tayo naka-abroad, medyo may something din kasi tao lang tayo. So alhamdulillah, tinawagan ko siya, sabi niya maganda rin yun, okay rin yun. So ibang mga brother, mga sister, maganda. So alhamdulillah. So yun, nabuo natin yung kasi kailangan natin kung ano yung magandang idea, kailangan suportahan natin. Hindi pwede na pag mayroong magandang idea, dahil sa hindi manggaling sa'yo, although kahit na inisip mo pero parang hindi ka determinado doon Pero dahil sa baka nagmula kayo, siya pa hindi. Kasi basta pag magandang idea, suportahan natin. Huwag natin gawan, hanapan ng dahilan para mahadlangan. Kaya suggestion ko ito sa ating lahat na pag mayroon tayong idea na maganda, huwag natin itago. Huwag natin itago. Huwag natin isipin na saka ko lang sasabihin pag ako nang mapresidente. Hindi natin alam ang pangyayari sa atin ngayon Di ba? Pero inshallah sana maging maayos ng lahat. Nararamdaman ko naman na medyo okay na rin ng lahat. So si Abdullah talagang nakita ko sa kanya yung pagsisikap niya talaga. Akala ko nga magagalit na sa akin, mapipiko na sa akin kasi sobra na akong parang ako sa kanya kasi every time na magsalita, pinapabasa ko ng Suratul Fatiha ay wala, binabara ko, mali yan. Kasi nasanay siya na pag magbasa, lalo na yung mga Arabo, pag nagbasa ka, Masya Allah. Sa akin, never niya marinig yung Masya Allah. Kasi parang iba yung dating pag sinabi mo kasi sa tao na Masya Allah, feeling niya, magaling na. Basahin ng Fatiha, paulit-ulit. Iyaka na'budu wa hindi niya makuha. Pinakinggan ko yung ibang mga brother. Saan nga nag-aral? Kay Abdullah, kaya pala pareho kayo ng pagbasa. Alhamdulillah, nakita natin yung pagbabago niya at saka eagerness niya para matuto sa pagbasa ng Quran at sa iba pang mga katuruan. Alhamdulillah. So, siguro Sheikh Faisal, unahin na lang natin yung mga babae, Parang inshallah, mapakinggan natin inshallah si Sheikh Cobra, inshallah. Siya rin ang nauna sa listahan. Pakikinggan natin inshallah. Pwede yung microphone dito? Pwede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati, ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pasasalamat ay kinakailangan sa isang Muslim. Pasensya na po. May mga interaction. Si Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi niya? Washkuruli wala takfurun. Magpasalamat kayo sa akin. Huwag niyo akong suwayin o tanggihan. Ano man ang mga kautusan ni Allah, kailangan natin sundin. Katulad ng ano man ipinagbawal, ipagbawal natin sa sarili. Kung ano man ipinaputos na kinakailangan gawin ay ating gawin. Pangalawa, mga paalaala ko ito. Pangalawa, udkuruni adkurkum. Remember me, I will remember you. Si Allah, siya ang tagapaglikha at siya ang bumubuhay sa lahat na nakikita natin sa mga kalangitan at sa mga kalupaan. Kaya
kailangan natin siyang laging maalala. Kasi kung lagi natin naaalala si Allah, kung kahit saan man tayong sulok sa buong mundo, at kahit sa anong kalagayan, hindi tayo pabayaan mo. Kaya kailangan sa Muslim ang pasasalamat kay Allah, unang-una. Pangalawa, sa kapwa mong Muslim, sa kapwa mong mga kapatiran. Kaya aking ipiparating ang aking pasasalamat sa Lajnah Ta'riful Islam, ay yung management, idarat Jamiyatin Najat al-Khairiyah, Lajnah Ta'riful Islam, sa ating matataas, mga mudir, mga mudira, lalo na sa aking mga kapatiran ng mga daya, mga duat. Ako'y talagang taos-pusong nagpapasalamat sa lahat. Dahil binigyan ako ni Allah ng pagkakataon na mayroon akong nakasama sa pagsasagawa ng ikalulugod ni Allah. Yun ang sabi ni Allah, ta'awanu alal birri wal taqwa. Kailangan magtulungan tayo sa pagsasagawa ng kabutihan at sa pagsasagawa ng katakutan kay Allah. Takot tayo kay Allah bilang Muslim. Yung lahat ng anong ipinagkatiwala sa atin, tuwain o anuman na ipinagkatiwala sa atin na sang-ayon sa ikalulugod ng Allah na nakakonektado sa dawa Islami, ay kailangan natin gagawin ng taos-puso with ikhlas, taos-puso, para katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi magiging pakitang tao lamang yung ating mga ginagawa. Para maasahan natin na makita natin yung gantimpala. Kaya, malugod na pagpapasalamat ko sa lahat ng suporta ng ating pinagtrabahuan na Lajnah Ta'riful Islam, dahil ang pinakadahilan bakit tayo nandito dahil para sa daw. At sinabi ni Allah yung ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ay ibig sabihin ay parating natin ano yung napamana natin sa mga mensahero at mga propeta. Dahil iyan ang pinaka-obligasyon ng lahat ng mga Muslim. Hindi lang sa mga Arabo, hindi lang sa mga kahit sino, kahit anong lahi. At saka nabanggit ni Allah sa banal na Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kayo ang pinili ni Allah, khayra ummah. Napakainam, napakabuting mga katauhan, mga nation na ukhrijat lin-nas. Lumalabas tayo. Pinupuntahan natin kung saan-saan para makita natin yung mga tao na kinakailangan nating iparating sa kanila yung mga anuman ang pinagutos ni Allah na katuruan sa Islam. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, ipagturo mo yung mga kabutihan, patanhauna 'anil munkar, at ipipigil sa mga tao yung anuman ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako'y nagpapasalamat mga kapatiran ko, mga kapatid ko, mga lalaki man o mga babae, na ako'y napadpad dito sa Kuwait, na wala sa plano ko, napunta ako sa Kuwait. Pero sa awa ni Allah, ako ay isang napili na kinuha nila sa Pilipinas, na didito ako sa Lajnah Ta'riful Islam. Mula noong, subhanallah, dito na ako tumanda kasi dumating ako dito February 1995. Hanggang ngayon, at 2025. So, yung naranasan ko na more than 30 years dito sa IPC, na ang dami kong na-experience na kahirapan sa pagsasagawa ng ating obligasyon bilang daya, bilang duat. Napakarami, hindi ko na ipukwento para diretso ako sa kasi yung oras natin. Kumbaga napakasarap sa pakiramdam pag iniisip mo yung naranasan mo mula noon hanggang ngayon na nagamit mo yung panahon, yung oras mo, alang-alang kay Allah, na hindi ka nakapagtrabaho sa ibang mga trabaho. Na ito ay napakalaking
biyaya at napakaraming reward. Ha? Alam niyo yan, lagi natin nababanggit, lalo na yung mga sheikh, mga sheikha, na sabi nila na ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kung halimbawa nagabayan mo yung tao, napunta sa Islam, napunta sa tamang pananampalataya, ay mas mainam, yun ang mas mainam, yung ibibigay ni Allah sa yung na reward na mas malaki kay pastay sa anong nandito sa buong mundo. Kaya napakarami ang reward. Can you imagine? Isa lang ang napamuslim mo, napakalaki na ang reward mo. How much more kung may 10, may 100, may 1,000. Kasi kung gaano karami pasalamatan natin yan kay Allah. Alhamdulillah, bina'amatihi tatin mustalihat. Mga kapatid, walang katulad, walang katumbas ang pagsasagawa ng dawa. The best na gawain sa buong mundo. Mas mainam kaysa kayamanan. Kasi yung kayamanan hindi natin madadala sa kabilang buhay. So, ako ay nagpapasalamat kay Sayyida Halima Abdurrahman. Dahil simulat nung dumating ako dito hanggang ngayon, napaka-close namin talaga. Yan, di ko na ikukwento kasi siya na ang nakakaalam. Hanggang ngayon, feelings ko talaga. Hindi ko siya makakalimutan. Noong nasa Masjid Malasaleh kami, binibisita nila ako. Sila ni Ustada Kamila. Allah yarhamha. Hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Magkakasama. At itong aking mga kapatid tulad nila, hindi ko sila sila. Yung mga kasabay ko noon sa panahon na yun, at hanggang ngayon nandito pa rin sila. Alhamdulillah. At saka itong ating ibang mga daya, mga duat. Maraming salamat sa inyong lahat. At dahil ako ay isa sa mga, kumbaga, ito na yung hangganan. Lahat ng may umpisa, may hangganan, may katapusan. So dito na nagtatapos yung aking mission dito sa Lajnatul Ta'rif bil Islam, na ito na iyong nakatakdang oras para sa akin na iwanan ko ang Lajnatul Ta'rif bil Islam. Parang ako lang yata ang babae na uwi sa Pilipinas. Napakasakit na buong buhay ko, more than half of my life dito ako sa Lajnatul Ta'rif bil Islam. Uwi ako na panibagong buhay dahil nasanay na ako dito sa Kuwait. At maninibago ako sa Pilipinas dahil ang tagal ko wala doon. Dahil dito mga kapatid, ako ay lagi-lagi ko kayong nakasama sa mga gawain sa dawa. Hihingi ako sa inyo ng tawad. Kung ano man ang nagawa ko, kaya nasabi ko, nasaktan kayo man patawad niyo ako. Pagdasal na lang natin kay Allah. Kung anong makakabuti sa atin ay gawin ni Allah na magmadali sa atin. Kaya tayo nahirapan niya. Gabayan tayo ni Allah sa lahat ng ating gawa na ikalulubog niya. Kung sa dawa mga kapatid, yan ang ating pinakamahalagang gawain hanggang kahit saan tayo, hanggang kailan tuloy-tuloy pa rin. Kahit hindi tayo dito sa Kuwait, hindi tayo dito sa Lajnatul Ta'rif bil Islam, makawi tayo sa Pilipinas, ay tuloy pa rin. Kahit na walang sponsor, kahit na ito ay obligasyon ng isang Muslim. Dahil ito ay napamana natin sa mga propeta at mga mensahero. Al-ulama warasatul anbiya. Kaya kailangan natin itong gawin na marami silang pinagdaanan ng mga kahirapan. Pagtitiis, pagtitiyaga sa pagpapalawak ng Islam sa buong mundo. Kaya tayo, obligasyon natin yan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Suggestion ko lang, kahit gaano kahirap ano man, kung hanggang sa kaya natin habang nabubuhay tayo, tuloy pa rin tayo sa ating dawa. At ating dasal na taufikan tayo lahat ni Allah. Taufikan din ni Allah ang Lajnatul Ta'rif bil Islam, Jamiatin Najat, lahat ng empleyado, mga Arabuman o kahit anong lahi na maibalik ang Lajnatul Ta'rif bil Islam. Taufikan sila ng lahat ni Allah na gawin ni Allah madali sa kanila. Matuloy pa rin yung ating pagsasagawa ng dawa.
Maraming salamat sa inyong binigay sa amin na pagkakataong na ginawa niyo itong Haklatul Wida Farewell Party. Dahil hindi natin alam maghiwalay tayo kung magkikita-kita pa tayo sa layo-layo ng ating mga pinanggalingan sa Pilipinas. Kaya sana po inshallah, tanggapin dito ni Allah sa inyo, sa lahat ng nagplano at nagtulungan dito. Inshallah, jazakumullah khair. Lalo na sa ating President na si Ustad Mujahid, kung si Maado at Naibul Rais, si Sheikh Faisal, sa si Abu Halima, at ako din ang nagpapasalamat na sa ating mga kapatid, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Lahat kayo, inshallah, jazakumullah khair. Inshallah, ipagkaloob ni Allah sa atin na maging madali na tayo lahat ay makapasok sa paraiso. Wa quli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pag nagsalita si Sheikh Kubra at saka yung si Sheikh Umin Salam, kahit sa mga meeting natin, yung mga ano, talagang yung nararamdaman natin sa puso natin ba. Alam mo yung problema natin bilang mga ngaral, bilang mga duat, hindi na tayo nakakatanggap ng advice. Kasi nasanay tayo na tayo yung mag-advise eh. Mga brother natin, kahit na mga personal na problema nila, ay maghingi pa rin sila ng advice. So nasanay tayo na magbigay ng advice. Advice tayo ng advice. Minsan nakakalimutan natin na walang nag-advise sa atin eh. Kaya pag sila yung nagsasalita, naririnig ko, si Sheikh Kubra at saka si Sheikh Umin Salam, ay talagang doon, nare-refresh natin yung sarili natin. Kasi kailangan din namin ng advice. Hindi lang kayo ng mga brother ang nangailangan ng advice, ha? Kailangan din namin ng advice. Kasi ang relihiyon natin, kailangan mayroong advice. So, inshallah, sana ipagpapatuloy natin mamaya pagkatapos ng sala natin, ha? Ustaz Halima, maganda, oh. So, magsala muna tayo, mga babae, doon na lang. Dito na lang tayo magsala, inshallah. Pagpapatuloy natin kasi hindi naman ito palagi, inshallah. Kaya nga, sabi ko,